bayan upang mabubo sa inyo ang lahat ng matuwid na dugo na nabubo sa ibabaw ng lupa, buhat sa dugo ng matuwid na si Abel hanggang sa dugo ni Zacarias na anak ni Barakias na pinatay ninyo sa pamamagitan ninyo sa pagitan ng sanktuaryo at ng dambana. Kita nyo kapatid, ha? Ang Panginoon upang mga alaman ang mga tao ng katotohanan. Lahat na kanyang hinira, mga propeta, mga pantas na lalaki, mga eskriba, na nagpapahayag ng katotohanan ng mga salita ng Diyos, mga minamahal. Anong gagawin sa kanila? Ang mga iba pinapatay. Ang mga iba naman ay ipinapako sa krus. At ang mga iba ay inahampas sa mga sinapupan. Na dito, tunay na nakita ng Panginoon. Magmula kay Abel na napakatuwid na anak ng Diyos hanggang sa kaulihian natin si Zacarias. Nabubo ang kanyang dugo sa ibabaw ng lupa. Na ito, mga lingkod ng Panginoon nagpapakita ng katotohanan at nagpapayag sa mga salita ng Diyos. Datapwat, nakapangyayari ang ginagawa ng mga tao na pag sila ay nagpayag tunay na may mga mamamatay, may mga ipapako sa krus, may mga hahampasin. Nagaya ng lahat ng mga bagay na ito ay ginawa mismo sa ulo ng iglesia na walang iba ang ating pong Panginoong Kristo na bugtong na anak ng Amang Diyos. Na dito, may talinghagang iniwan. Isang Panginoon na nagmamayari ng lupang ubasan. At dito kanyang ipinasaka sa magsasaka na uupa. Kaya ipinagkaloob sa mga magsasaka. Dumating ang panahon na pagdating ng anihan, talaga namang nakaayon sa katwiran na ang Panginoon ay magsusuko ng kukuha ng upa. Datapwat lahat ng isuko ng Panginoon ay kanilang pinapatay. Hanggang sa dumating na ito ng anak na nag-iisa o bugtong na anak ang kanyang isusuko na ang layunin ng Ama. Yung sanang magsasaka na umuupa sa kanyang lupang ubasan ay magbibigay na ng upa upang igalang yung bugtong na anak dahil anak na nakita ay kanyang sinuko. Datapwat, ganun din ang pangyayari. Bakit kapatid? Na ganun na lang na kahit pinapatay, hinahampas, ipinapako sa krus, hindi tumigil ang ating Panginoon. Ating alamin, narito po. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na ito'y darating sa langit ito. O Jerusalem, Jerusalem na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinusugo sa kanya. Makailang inibig kong tipunin ang iyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Ay, ayaw kayo. Nakita mo kapatid, hindi tinignan ng Panginoon na nabububo ang dugo ng mga matuwid, ng mga propeta, ng mga mga lalaking pantas, mga eskriba. Hindi tinignan ng Panginoon kahit anong ginagawa ng mga tao. Tatapwat. Dahilan yung inisip niya, gaya ng ating nabasa, may magmula sa bayang tunay na naghahari ng kapayapaan. Dahilan ng Jerusalem, ang kaulugan po, gitna ng kapayapaan po, sentro ng kapayapaan. Kaya dito na, makailang ulit ba ng ginawa ng Panginoon hanggang sa kauliulian, tatapwat. Ayaw ng marami. Salamat sa Diyos dahil nang dumating sa atin ang katotohanan ng mga salita niya ay lubos nating tinanggap at tinampalatayan. Kaibang-kaiba sa ating kapanahunan sa ngayon na kung manunod ka lang ng linggo mga minamahal sa TV, mga palukal at mga cable TV, napakarami ang nangangaral sa iba't ibang reliyon. Datapwat, kakaiba. At tunay na sa pananaklat, itong pananampalataya po natin ang tunay na nangakalam ng katotohanan. Ngayon mga minamahal na kapatid,
Ano ang malaking kinaiinasan at ikinagagalit sa ating Panginoong Jesucristo nang nangaral sa sanglibutan? Nang dumating ang ating Jesucristo, dahilan tunay na nga na yung linga, higayon na ng Ama, na ipadala ang kanyang bugtong na anak upang respetuhin at kilalanin, lalong higit na tunay na magtiwala sa mga salita niya dahilan ng kanyang salita ay salita ng kanyang Ama. Na gusto ng Ama malaman ng tao. Datapwat ng magsalita ito, mga minamahal na kapatid, ng mga bagay na napakahulugan at hindi na pag-unawa ng tao. Nang sabihin niya, nagalak si Amang Abraham na nakakita ng kanyang araw. Nagulat ang mga Hudyo. Ha? Sabi ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon na sabi, nakita mo na si Abraham. Mga minamahal na kapatid, dahil yung puntong yaon noon, mga minamahal, patay na matagal si Abraham nang nagpakita ang ating Kristo sa mga tao. Ika, wala ka pang 50 taon na sabi mo, nakita ka na ni Abraham. Sabi ng ating Kristo, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi pa man isinisilang, bago isilang si Abraham, ay ako na nga. Ibig sabihin, dahilan ang pinakapanganay sa lahat ng nilalang ng Amang Diyos ay walang dili, di ba, ang ating Panginoong Jesucristo. Ha? Mga minamahal, yung salita na nagkatawang tao, tuling lang upang mangaganap ang pamamaraan ng Panginoon na may pahayag ang katotohanan upang magsilbing daan ng kaligtasan. Kaya't hindi na pag-uunawa ng mga tao. Dahil walang kaalam-alam sa banal na aklat. Lalong higit na rin, alam ng mga Hudyo na darating ang Kristo, hari ng mga hari. Datapwat kang dumating, ay mga minamahal na kapatid, ang alam ng mga Hudyo na darating na anak ng mga anak ay natatangi sa lahat. Ang bihis niya ay gaya ng natatanging mga tao na ating ikangay tinatanyag. Iyoon maamo na nisasakyan isang asno pa, kapatid, na kung saan ihahambing mo ay may kapakbaban at tunay na napakaamo ang hayop na yun. Hindi kagaya ng ating nalalaman na ngayon, pag sinabi mo hari, ay talaga, kapatid, mamahalin at lalo-lalo na kung kabayo-kabayo lang, hindi lang kabayong ordinaryo, kundi mga mula yan, na maraming mga bantay. Ngunit ito ay kaibang-kaibang. Kaya't ang tingin ng mga tao ay yung natural na pagkalam ng tao. Pero sa kalaman ng Ama ay tunay na natatangi sa lahat. Dahil ang Ama, matuwid, banal, at yun din ang ipinakita ng ating Kristo. Lalo na nang sabihin niya, ang mga bagay-bagay na kung saan wala kang pangunawa, hindi mo maunawaan ang mga bagay na ito. Gaya na lang ng sinabi ng ating Kristo. Maliban yan, nang mangaral sa sabihin siya'y anak ng Diyos. Ano na naman ang sinabi ng mga Hudyo? Ikaw na tao na sabihin mong anak ng Diyos, hindi ba ninyo nabasa ang kasulatan? Kayo'y mga Diyos, sabi ng ating Kristo. Ang hirap. Kaya dyan siya kinaiinisan, ikinagagalit at dadampot ng bato upang alin, batuhin siya tatampo at tagtago dahil hindi pa oras na makapangyayari na siya'y mamatay sa oras na yaw ng panahon. Lalo higit pa nang sabihin ng ating Kristo, ang Ama ang magpapatutuo sa akin dahil ng aking mga salita at turo ay galing sa Ama. Ang lahat ng aking mga gawa ay gawa ng Ama. Ito na, walang nakakakita, dapat di pangyayari sa banal na kasulatan. 2 beses sinabi ng isang tinig na mula sa langit na ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Kita nyo, kapatid, tinig pa lang galing sa langit at ang tinutukoy ay ang ating Kristo bago binyagan o bautismuhan ni Juan Bautista. Merong tinig na nagsasabi, siya ang sinisintang anak ng Amang Diyos na tinig mula sa langit, datapwat hindi nakita, datapwat sinasampalatayanan ng marami na ito ay kinalulugdan. Kaya mga minamahal na kapatid,
Mismo ang ating Panginoon Kristo nagsasabi, ang turo at mga salita ko hindi akin, kundi sa nagsugo sa akin. Nagpapatunay na wala akong magagawa kundi gawa ng Ama. Datapot ang mga tao.